Mga kapamilya niya na mga nagbagang balita sa News Patrol karong buntaga. Kapingatos kabalay sa Sasa, Davao City, nasunog. Mga apektadong residente namuyo una sa kalsada ug sa covered court. Circuit box sa usa ka imnanan sa Dalang Ilustre, misilaob. Duha ka big time nga drug pusher sa Digo City, nasikop. Gibana man na ang 1.8 million pesos nga kantidad sa shabu, na-recover. Og mga bakwit gikan Agusan del Sur og militar, nagtagbo alang sa negosasyon. Mga kapamilya niya na mga detalye sa News Patrol. Gilamoy sa kalayo ang gatusan ka mga balay sa kilometro 11 sa Davao City kagahapon sa buntag. Paspas nga mikanit ang kalayo tungod kay dikit-dikit o gama sa light materials ang sagad sa mga balay. Miresponde ang mga bumbero dihang miulbo ang kalayo sa Purok 1, Muslim Village, kilometro 11 sa Davao City kagahapon sa buntag. Pero sa kahuot sa mga eskinita, naglisod pagsulod ang mga bumbero. Kining usa ka lalaki, nagpasirit na lang og hose sa tubig sa dako na kaayong kalayo. Ang uban, nagpasapasa na lang og balde sa tubig sa atok. Naasay nagbayanihan para masalbarang balay nga nasunog. Nag-iyahay na og salbar sa ilang gamit ang mga residente. Nagdinaganay ang uban, samtang bitbit ang mga gamit ug naapay ng hilak. Dunay mga bata nga nangita na sa ilang ginikanan. Hinimo sa mga light materials ang mga nasunog nga balay. Mao nga paspas kaayo kining mikanit. Wala sila sa iyong maabot diri. O sa hinugdan. Halos muhilak na sa siging yaw-yaw kining si Imam nga si Ismael Usman, kinsa nawadan og paglaom sa mga bumbero. Nakabot sila diri. Isa lang ang ilang gigamit nga hose. Layo para sunod di na moabot ang ilang hose. O saan man nga mga tao? Mayor! Ikaw among gugma nga mayor din sa Davao City. Giguba na lang sa mga bumbero ang ubang balay nga wala pa masunog aron dili na mukanit sa ubang balay. Gitabangan na lang og tulak kining sakyanan aron dili madamay. Makita ang pagtinabangay sa mga tao, bisan kining ref sa tindahan na lang giagi. Ang ubang nasunugan, sa gakit og pump boat na lang, temporaryong mibakwit palayo sa kalayo. Si Sharif Sherlyn Maharan, angkoran og reviewer sa architecture licensure exam ang gisalbar. Ang Quran, pati akong papeles. Para sa akong board exam, pati akong passport. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa balay ni Tabio Galiendes tungod sa napasagdang nakasaksak sa kuryente nga charger sa cellphone. Allege lang namin baka nag-overcharge or may diferensya sa mga charger kaya nag-spark then nagkaroon ng sunog. Nagpakatag dayon og mga pulis sa lugar aron mobantay sa mga gamit sa mga nasunugan. Tabangan na i-secure kasi mo na po na source sa away niya magbinirahay og gamit nga dili ila maginang kunay ba. So mga itong batihan karon mag-feeding usa. Then maghisgot ni kabahin ni ining usaon ibutang sa namo siguro sa gym diri sa Patiman. Kapin gatos ka mga balay ang nasunog. Kapin 300 ka pamilya sab ang nawad-an og balay. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Temporaryong nagpuyo sa Fatima Gym ang mga nasunugan sa kilometro 11 kagahapon. Nanawagan sila og tabang labi na sa pagtukod og balik sa ilang panimalay. Ani ang report ni Francis Magbanwa. Makit-an gikan sa viewdeck sa ABS-CBN ang kadako sa aso gikan sa nangasunog nga balay sa kilometro 11 sa Davao City kagahapon sa buntag. Human napalong ang kalayo, ing-ani na ang itsura sa Purok 1 Muslim Village. Mga poste na lang sa mga balay ang makita. Ang ubang nasunugan sa kilid sa dalan una nagpondo. Dihang nang hatag og karton ang usa ka negosyante, giilugan dayon kini sa mga residente aron dunay magamit isip hanig sa yuta aron katulgan. Sumala ni Andrea Kasanginan, dini una sila magpuyo sa dalan kay wala sila laing kadaganan. Ambot lagi asa may ani sir. O ano may kantuan?
Nagrenta ra man gud mi. Gireport sab nga dunay naapil ka sunog nga mga bata ug usa ka idaran dinhi sa Purok 1, pero sa validation sa sakop sa CSSDO, accounted ang tanang residente dinhi. Actually, na istorya ganihan, aday bata og naaday kanang tigulang nga hubog. Pero katong amo na silang gipa-validate naman to, gipakubkob dito dapita. Pero init pag siya pagkuhan sa mga silingan, wala gid sila nakita. Mga manok lang siyang murag na litson gani. Kasagaran sa mga nasunugan, dinhi sa Fatima Gym una na makwit, ihay og pwesto ang matag pamilya, abay ang pipila ka mga gamit nga nasalbar. Wala jud kay perti pa na mo hindo-hindo sa balay gani ang buntag sa iyo mang gud to mga alas 8 pa. Nya, wala jud marag ordinary day lang gud. Nya ni kalit ra magsinggit ang masilingan nga nanay sunog sa unahan. Nagpasalamat hinuon sila sa sagunsong pag-abot sa hinabang sama sa mga pagkaon gikan sa lokal nga gobyerno, pero mihangyo sila nga matabangan unta sa pinansyal labi na sa pangpalit og materyales nga magamit pagtukod balik sa ilang mga balay. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Kalit ni silaw bang circuit box sa usa ka imnanan sa Dalang Ilustre, Davao City kagabi. May nalang kay natabang ug wala na mikanit pa ang kalayo. Si Rodri Sala sa report. Naog kay ang mga sidewalk vendor ubos sa V-Place sa Dalang Ilustre pasada alas 9 kagabi. Dihang kalit lang misilaob ang circuit box nga nakadikit sa kisame sa usa ka imnanan. Sa kataranta sa tenderang si Elena Librito, dali niyang nahipos ang iyang mga baligya. Sanglit sa ibabaw lang niya ang nasunog nga circuit box. Ulang ko nagaling hangan na mo aso man. Tanaw na mo taw-taw dasunod niya nagkalayo na gyud siya. So kayo. Oh, nag-aanan ng kalayo. Maay na lang, daling nakaresponde ang sikyo sa imnanan nga si Alfredo Cabrillos, dala ang fire extinguisher o gipalong ang kalayo. Pag ingon nila nga na aso na diha, mo to nangita din og kuan, fire extinguisher. Pag tanaw na ko diha nga kusog mga aso nya, nagbaga na ng breaker diha. Mo to na naman ko dala fire extinguisher, ako nagi pasiritan diretso. Apan mereklamo ang tenderang si Edna Miranda, kay human na palong ang kalayo, na limasab sa mga kawatan ang iyang halin nga sinsilyo. Sa kabibo, pagkahanaw sa bumbero, akong kita na kong halin, wala na isulod. Pasalamat na lang ang management sa establishmento nga nadali pagpalong ang kalayo. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Nasikop sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 ang duha ka mga gingong big-time drug pusher sa Dagu City. Gibana-bana ang 1.8 million pesos nga kantidad sa sabu ang nasakmit. Balikan tas si Rodri Sala sa report. Gipresenta sa publiko sa Philippine Drug Enforcement Agency 11 ug Davao del Sur Provincial Police Office kang Governor Claudio Bautista ang mga nasakmit nga gidudahang shabu atol sa buy-bust operation pasado alas 8:30 kagahapon sa Butag sa Quezon Avenue, Dagu City. Lakip sa nasakmit nga droga ang upat ka mga dagkong pakete kun sako sa gidudahang shabu nga gibana-bana ang nagkantidad og 1.8 million pesos nga street value ug ang mark money nga 50,000 pesos. Na-recover sab ang rice cooker unit nga gitaguan sa mga shabu sa sospek. Base sa PDEA 11, dugay na nilang ginahapa-hapaan ang mga sospek apan kagahapon lang nila kini nadakpan. At around more or less 100 grams ng shabu plus another 100 grams for the possession, additional. Nadakpan sab kining duha ka mga drug pushers. Ang operasyon sa kapulisan luyo sa hugot nga programa sa gobernador nga pakgangon ang illegal nga droga sa probinsya sa Davao del Sur. Or a result of the strengthened operations na ginakandak na mo in relation to the directive of the Governor, Honorable Claudio Bautista, nga malimpiyod ang probinsya sa illegal drugs. Gani, mibahad si Governor Bautista sa mga tigpayuhot og droga. I'm warning everybody, maging taga dito man or maging taga labas man ng Davao del Sur, I'm warning everybody that this is not the place for you. So you better get out of this province or else you will suffer the consequences of the law. Hinuon, wala pagibutyag sa kapulisan ang pangalan sa duha ka mga dinakpan. Sanglit padayon pa ang follow-up operation sa lain pang nakasibat kakaubanan sa mga sospek. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Wala magsaba-saba ang mga sakop sa 101st Brigade sa Philippine Army nga gidagit di ayang usa nila kasundalo sa mga rebeldeng New People's Army. Nasayran lang ang maong hitabo human gibulgar sa NPA pinaagi sa press release. Si Claire Cornelio sa report.
Sa press release sa mga sakop sa Comval Davao Gulf Sub-Regional Command sa New People's Army, gikumpirma sa spokesman niini nga si Daniel Ibarra nga ilang gidagit ang usa ka sakop sa 101st Brigade Philippine Army nga si Private First Class Rodelio Canada Rigonan. Niatong Agosto 3 sa alas 11 sa gabi, duol lang sa military headquarters sa Barangay Mapaang, Maco, Compostela Valley Province. Ang maong balita, gikumpirma sab sa 101st Brigade nga gidagit gyud sa mga rebelde si Private First Class Rigonan apan petsa 4 sa gabi. Pero gipamatudan sa mga sundalo nga dili armado si PFC Rigonan dihang gidagit kini. Sa investigasyon, nasayran niya gidagit si Rigonan dihang gisubay niini ang linya sa kuryente pag brownout sa lugar niadtong higayuna. Mga 2 weeks ago yon, there was a power interruption sa kanyang bahay. We went out to check the electrical line but per our investigation, that was the time na nawala siya until we heard that he was abducted by the New People's Army. Agosto 5 na nahibawan sa pamilya og mga silingan ang pagkawala ni Rigonan. Wala nagdahom ang mga silingan ni PFC Rigonan nga mainitan siya sa mga NPA. Sanglit mayong tao kini og matinabangon. Di siya mayo man, wala na ito. Di man kuhan sa mo adre. Hindi tayo gato sa diri, di man ito mag-abusar. Kasama mo sa mukha diri, wala ito problema. Pabutoy kalaban diri. Kapin 20 ka tuig na sa serbisyo si PFC Rigonan. Isip usa ka personay sa headquarters sa 101st Brigade. Nagtuo ang kasundaluhan nga ana sa mayong kondisyon si Rigonan ug marilis ra sab siya sa dali nga panahon. Hindi ito prisoners of war, no? This is plain and simple abduction. PFC Rigonan was not in combat mode during that time. He was non-combatant. If the person is non-combatant, then therefore they should spare this. This is another violation of the comprehensive agreement on the respect for human rights and international humanitarian law. We hope he's safe and in due time, mai-release na rin siya. Wala sa ilang balay ang pamilya ug nangita na sila og paagi nga mabuhian sa mga rebelding NPA si Rigonan. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Makauli na sa ilang lugar sa Loreto, Agusan del Sur ang mga namakwit human sa negosasyon tungod sa ilang reklamong militarisasyon. Si Rodri Sala sa report. Mipatunga sa negosasyon tali sa mga sundalo lokal nga kagamhanan sa Loreto, Agusan del Sur ug mga namakwit nga residente sa Loreto si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Luyo sa kainit sa matag grupo, nagkasinabot sila sa pipila ka butang. Lakip sa nasabutan ang luwas ng pag-uli sa mga namakwit ng mga residente. Dili pagpugong sa supply sa pagkaon nga mosulod ug ang dili pagbalo sa mga sundalo o walay pagkahimuong harassment sa mga residente. Apan ang ubang demand sa mga residente, giabaga nilang ni Mayor Duterte sama sa bugas ug uban pa. NFA, wako'y bugas. Ang may bugas nga rin, NFA. Ay, ano, ni mo ugway magpatunga adi, walang imhitabo. Apan imbis nga doon na kasabutan, kalit misibat pag-uli si Loreto Mayor Dario Otaza. Sanglit doon na mga probisyon nga wala ni ini mauyuni. There are only 3 provisions here na dapat amenable ka. What I question ay the rest, hindi mo na ito hawak ng military station. Hindi mo ito nahawak. Hawak na ko niya. Ikaw ang tema para sa military. This is not a one-way contract. This is a contract between you and them. Bisan ang grupo sa mga residente, dismayado sa negosasyon, apan pasalamat na lang kay makauli na sila nga luwas. Dili kontento pero sige na lang kay karon pa lang gani nawala na si Utasa, wala mo pirma. Ang mga residente na makwit paingon Davao City gikan Loreto, Agusan del Sur, human sa sumala pa nila pagpangharas o pagpanghasi sa mga militar sa ilang lugar. Nga sa katibukan, dunay 134 ka mga apektadong pamilya. Ginahikay na ang pag-uli sa mga residente pabalik sa Loreto. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Ug magadtong mga balitang naglangkob sa News Patrol karong buntaga, mga kapamilya, at ang daghan pang mga balitaw niyang hapon sa TV Patrol Southern Mindanao. Daghang salamat. Mga kapamilya, let's spread